Tiyak na ikakagulat nyo ito mga kababayan dahil may kakaibang plano ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Ngayon ay isiniwalat ho ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos itong patungkol sa napakatindi at talagang hindi nakatanggap-tanggap na plano ng administrasyon ni Bongbong Marcos itong pagpapalit ng konstitusyon na nagbibigay ng kapangyarihan kung saan ay ma-extend at hindi magkakaroon ng presidential election sa 2028. Narito mga kababayan, pakinggan ho natin dito ang paliwanag ni General Macanas. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong video posted by ANC. Interview ni Karen Davila kay Senator Amy na buong tapang isiniwalat ni Senator Amy ang plano ng Marcos Jr. administration na magkakaroon ng charter change, constituent assembly, wala na pong eleksyon sa 2028. Iyan ang plano ng administrasyon. Pakinggan natin ha. So kapag ganyan mga kababayan ay tiyak talagang magkakagulo ang Pilipinas, no? Magkakagulo ang Pilipinas kung gagawin ho nila yan, no? Dahil hindi ang katanggap-tanggap para sa ating mga kababayan Pilipino. It turns out that Bato was only the beginning of the entire story. Yung pala, more importantly, they really wanted to change and get back the leadership of the Senate because there was so much at stake. Nakapusta na pala doon yung call-us. Kasi ang problema nila, matatalo sa impeachment sa Senado, mananalo pa si VP Sara sa 2028, ititepok na sila. Kaya pag pinag-uusapan, ikasa na ang call-us. Palitan ng konstitusyon, dagdagan ng 3 taon ang mga kasalukuyang kongresista and extend the term even of the president until 2031. Wow! And no Grabe ito. elections except perhaps for local positions. The other alternative was also discussed to raise the age for the presidency from 45 to 50 so that VP Sara would be disqualified. So this is a very high-stakes game. It has little or nothing to do with Bato. He appears to be just a sideline. And galit ang Pilipino sa term extension. Ayaw natin ng Noel. Bakit natin pipilitin na naman to? This has lost time and time again. So grabe mga kababayan, takot na takot pala talaga sila kay Vice President Inday Sara Duterte. All right, but Senator, these are very serious accusations, even against the president. I just want to ask you, who is your source? Where did you get this information regarding the CONAS plan? Kasi napakadetalyado po ng sinabi ninyo. Baka maakusan kayo ng Malacanang na chismis to. Nag-iimbento kayo ng kwento. Who is your source on this, Senator? Yes, one of the guys who was there, pinagmamalaki nila, pinag-uusapan, at it was relayed to so many congressmen. If you recall, before the vote on the impeachment, 3 yung incentive package. 20 million in cash, 200 million, 250 pa in hard or infrastructure DPWH project. Malamang may flood control pa yan para matindi ang kickback. Ikatlo, don't worry about the churches, don't worry about Visayas, Mindanao, and the DDS because there will be no election. Naku po mga kababayan, napakatindi ho nito. Tapos tinatanong kung sino ang source. Alam naman ho natin kapag nagsasalita ito si Senator Amy Marcos, meron hong pruweba ho ito. Alam naman ho natin yan dahil ilang beses na ho nagsasalita na yun, tumpak lahat ng mga sinasabi nito. Well, ang benta nila. Yun ang part 3 ng incentive package. Tapos, yun nga, gusto nila tigilan na ang flood control investigations kasi mabigat na yung ebidensya, limpak-limpak na yung dokumento, ang dami nagpipresenta at kahit kamag-anak ko, klaro naman na may ebidensya na kay Martin Romualdez, andyan kay Sandro Marcos, andyan rin kay Presidente Bongbong. Kamag-anak ko to, pero wala tayong magagawa. Andyan na yung ebidensya. O, di ba? Pati
presidente mga kababayan, minimensyon na ho ng kapatid no, ni Senator Amy Marcos na ibig sabihin ho nito may katotohanan ang lahat. Ayaw lang talagang gumalaw ng Kongreso at ilang mga kasabwat dyan sa Senado dahil nga mayayari at malalagot ho sila kay Bongbong Marcos Jr. Credibility is at stake here. You're actually accusing the president of wanting to stay longer in power, which was, I mean, forgive me for saying this, but the very problem that was with your own father, your late father, of wanting to stay in office for a much longer time than he was meant to stay in office. You are throwing that same accusation on your brother. Do you have the facts, the people, witnesses, sources that are credible on this, Senator Amy? Kausap ko ang maraming tao. I'm not certain that they'll come forward and be prepared to talk. But certainly, if there's anyone who knows the consequences of self-perpetuation and corruption, it should be me. Galit ang Pilipino sa usapin ng term extension. Tama no? Galit na galit ang ating mga kababayang Pilipino kapag sinasabi na extension of power, lalong-lalo na 3 years extension para sa presidente, 3 years extension para sa mga kongresista, 3 years extension para sa mga senador. Pero yung mga local politician mananatili ng 3 years lamang. Mag-i-stay doon. Kumbaga, may gagawin ho sila na hindi ka nais-nais sa ating sambayan ng Pilipino. Nako, talagang masasabi ho natin na uulit talaga ang kasaysayan mga kababayan. Correct. Okay, una kong narinig yan, yung term extension, galing sa isang independent source. Okay. Si Mr. Lito Banayo, isang respected na political analyst, political strategist, panahon pa ni FBR. Marami ng administration na nag-serve itong si Lito Banayo. Siyang una kong napakinggan sa isang interview, nakausap niya mismo yung tao na kasama sa meeting. It was a meeting, Speaker Bogie D and dating Senate President Tito Soto. Nung hindi pa nagkaroon ng kodita sa Senado ito Okay. Yun na nga ang pinag-usapan, Constitutional Assembly, CONAS. CONAS. I-review lang natin, may 3 paraan para baguhin ang konstitusyon. Number 1 is yung People's Initiative, yung pirma ba? 3% na botante sa isang congressional district, pwede na yon. Ginawa na nila yan noong 2023, 2024. Hindi sila nagtagumpay. Pangalawa is Constitutional Assembly. Ang mga kongresista at mga senador, they will form themselves into an assembly para baguhin ang konstitusyon. At matindi ito. Kasi kung Constitutional Assembly, they can rewrite the whole Constitution. Ay nako, matindi ito. Magkakaroon talaga ng people power at mararanasan din ng anak ni Marcos Jr. ay ni Marcos Sr. ang naranasan niya. Di ba? Kumbaga, kung anong naranasan ni Marcos Sr. ay mararanasan ni Marcos Jr. kapag itinuloy niya itong usaping na Constitutional Assembly. Dito sa People's Initiative, konting portion lang ang pwedeng baguhin. Constitutional Assembly is pwede lahat baguhin. Yan ang delikado sa Constitutional Assembly. Mas maganda itong Constitutional Convention. Kailang magkakaroon ba ng election para piliin ang mga members ng convention na ito. Magastos ito. Ang pinakamadali itong Constitutional Assembly. At
nagkausap na ang Senate President at ang Speaker of the House, go na. After SONA ng Pangulo, sabi ni Mr. Lito Banayo, sisimulan na nila ang CONAS. Wow! Mabuti na lang God's intervention at nagkaroon ng Brave 13. Ayun. Ngayon, na naagaw na ng liderato ng Senato, nandyan ng Brave na 13, mapupurnada na ang kanilang Constitutional Assembly. Naku po. Kaya, So mabuti na lamang ho talaga ay napalitan ng liderato. Kaya ngayon patuloy ho pala nilang ginagapang. Naku po. nagpupumiglas sila ngayon na at all cost agawin ang liderato. Kaya Okay. magdasal po tayo mga kapwa ko DDS. So kaya naman pala nagpupumiglas itong mga senador, itong si Tuta Soto, itong si Rapi Tulfo, Erwin Tulfo, Gatchalian, si Lito Lapid, si Aquino, si Pangilinan, si Hontiveros, si Lacson, si sino pa ba to? Si Soto, sino pa ba? Kaya pala sila nagpupumiglas at gustong magkaroon ulit ng kudita para ibalik sa kanila ang pagkaliderato ng Senado. Dahil ito pala ang plano nila, yung Constitutional Assembly, kung saan ay babaguhin pala nila yung ating Constitution na magkakaroon ng tawag nito ng extension para sa presidente, congressman at senador. Ibig sabihin ho nito ay hindi magkakaroon ng election sa tatlong matataas na posisyon, senador, presidente at congressman. Ibig sabihin, limpak-limpak na naman na pera ang mapupunta dito sa mga buwaya. So, mabuti na lang talaga, no, kabayan, ay dumating si Senator Bato de la Rosa, yung naging masasabi ho natin naging hero dahil sa pamamagitan nito ay posibleng mapigilan itong tinatawag na CONAS o Constitutional Assembly dahil plano pala, di umano, no, sinabi ni General Macanas na pagkatapos ng SONA itong nito ngayong mga kabayan ng ngayong June, no? Tama ba? June 30 magkakaroon ng SONA itong namamahala sa Pilipinas na si Bongbong Marcos Jr. at doon magsisimula itong tinatawag na Constitutional Assembly. At kapag nangyari ho yan mga kababayan, siguro magagalit din yung mga makabayan. Pero sa tingin ko hindi kasi nasa posisyon pa rin naman itong makakaliwang grupo katulad ng Gabriela, ng ACT teacher. O napakarami ho nila dyan sa Kongreso. Yun nga lang, galit pa rin sila mga kababayan at nasa posisyon pa rin sila. Pero hindi ito matatanggap ng sambayan ng Pilipino. Dapat kasi wag nilang gawin ito. Ang ano lang nila dito kabayan is natatakot sila na kapag pumosisyon na, naging presidente na, si Vice President Inday Sara Duterte ay katapusan na ho ng mga buwaya na ito sa ating pamahalaan. Katapusan na dahil lahat ho sila ay ipapakulong dahil sila ho ay nagkamal ng salasalaping pera mula sa kaban ng bayan, pinaghati-hatian na kung saan mga kababayan, bilyo-bilyones ho, naabot pa ng trilyones mga kababayan ang pinaghati-hatian nila at hindi napunta para sa ating mga mamayang Pilipino na nagsikap, nagbayad ng tax pero pinagkaisa-isahan ng itong mga buwaya, mga politikong ito. So, takot na takot sila, lalong-lalo na talagang masasabi ho natin, panalo na si Vice President Inday Sara Duterte at hindi pa mabubuo o mangyayari itong gusto nilang mangyari na Constitutional Assembly. Nako po mga kababayan, matindi ho ito.
Kaya kailangan ho natin magmasid at magmanman kung ano yung mga galawan ng administrasyon ni Bongbong Marcos dahil hindi na ho ito maganda para sa sambayan ng Pilipino at hindi katanggap-tanggap na magkaroon ng Constitutional Assembly kung saan magkakaroon ng additional 3 years na power itong ating presidente na kung saan ngayon pa nga lang mga kababayan in 4 years wala ho siyang nagagawa sa ating bansang Pilipinas. Paano pa kaya kapag nadagdagan ng 3 years, no? Sigurado yung ating bansang Pilipinas ay lugmok na lugmok na. Lugmok sa utang, walang proyekto. Lugmok sa utang, kawawa ang ating bansa. Lugmok sa utang, yung ating GDP, wala, bagsak lahat. Siguro ang presyo na ng palitan ng dolyar, mga kababayan, baka maging 70 na. Talagang yung inflation ho natin mas lalong tataas na kung saan makakaapekto ho ito sa ating sambayan ng Pilipino. Yung presyo ng mga pangunahing bilihin, tataas ng husto yan. Naku, mararanasan ni Bongbong Marcos ang naranasan ng kanyang ama. At yung mga kababayan ho natin na hindi nila nakita kung ano yung nangyari nung EDSA People Power 1 sa kapanahunan ni Marcos Sr. ay masasaksihan ng sambayan ng Pilipino dahil merong mga kamera na maghahayag kung ano ang nangyayari sa Pilipinas. Naku po. Sana ay magbago ang isip nito mga kongresista, itong mga senador na magsusulong nitong pagbabago ng ating konstitusyon, no? Grabe na ho ang ginagawa nilang violation sa ating bansang Pilipinas. Binabiolate na ho nila ang batas, pinagkakanulo pa nila ang mga Pilipino papunta ng ibang bansa. Hindi ho sila makabayan. Sila ho ay makabanyaga, mga kababayan. So hanggang sa muli mga kabayan, no? At patuloy lamang ho tayo magdasal na sana ay hindi ho magkaroon ng matinding kaguluhan sa ating bansang Pilipinas. Lalong-lalo na pray tayo sa ating mga OFW. Ayun lang at patuloy ho tayo mag-ingat mga kababayan.